Wow, hallelujah. Tayo po'y mag-umpisa. Dito, Lord, muli, Panginoon, kami nakapasalamat sa Panginoon na kami tinipon mo. Napakamalapit sa iyo, Panginoon. Muli, makasama ka namin sa aming pagkakalangin, sa lahat ng pag-umpisa namin. Lord, bago kami tuluyang pumunta sa maliit na information, hayaan mo mauntan ka namin at titiglara namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng aming tingalo. Kung kami, Panginoon, ay nasasandak sa mga maraming problema at pagsubok sa buhay, katulad, Panginoon, na ginawa mo sa mga Israelita sa set free mo sila, Panginoon, from the wilderness of God. You make a way, Panginoon. Things that are seems to be impossible sa mga buhay namin, sa iyo, Panginoon, ay walang imposible. Things that seems to be no way, pero sa iyo, Panginoon, there will always be a way, Lord God. Kaya patuloy kami mananampalataya, patuloy namin i-declare ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan mo sa buhay namin, patuloy namin i-declare ang mga salita mo, ang mga pangako, upang ang bawat isa mo ay mag-pray sa bawat buhay namin. Lord, hayaan mo kami umapit sa mga oras na ito, mula sa aming mga puso na may pananampalataya mo. Hallelujah. Where seems to be no way, in words and ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Wilderness He leads me. The rivers in the desert I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. There works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.
Nag-exhort na pinapatigil. Akala ko na po. Akala niya nagtotoo. Sabi ko, pinampas. Kaya sabi ko sa lakasan ko. Lakasan ko. Kaya sabi ko, tanong na nga. Kaya sabi ko, lakasan mo po. Alam ko yung pasal. Okay. Ito na naman po tayo sa nasa take 2 po. Amen. Take two. So may katanungan na po sigat sa anong pagkakaiba ng hindi nakakakilala kaysa nakakilala na kay God. So may scripture po tayo na ibinigay si God sa awit chapter 4 verse 1. Sagutin mo ako pagka tumawag ako. O Diyos ng aking katwiran, inilagay mo ako sa kaluwagan ng ako'y nasa kagigitan. Maawa ka sa akin at tingin mo ang aking dalangin. May ibinigay akong kwento si God. Una, sa paanong sasagutin ni God kung tayo ay may inilalapit sa Kanya? Punta tayo sa awit, verse 28, and then chapter 1. Chapter 1. 28 verse 1. Ako. O 128. No, 28 lang po. 28 verse 1. Nabasahin lang po natin. Sa iyo, O Panginoon, tatawag ako. Bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin, bakit kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumabas. Okay. So, ibig sabihin nito ay kung nakikipag-usap tayo, ay prangka tayo nakikipag-usap tayo. Dahil lagi nga sinasabi ni Pastor Bernard, ay lagi tayo mag-declare kay God na sa gayon maging makatotohanan po ang ating pagkipag-usap kay God. At dito pinakikita natin yung lubos na pagtitiwala natin kay God na ang ating mga kahilingan, ating pagkikipag-usap sa Kanya ay magkaroon ng katuparan at katugunan. Dahil sa hindi natin ito magagawa kung wala tayong totohanan, tayong walang pananampalataya kay God at hindi natin talaga sinasabuhay. So useless po yung ating pag-pray. Kung patuloy tayong malayo kay God, ito talaga sa isipan natin ang oras sa ating puso, hindi natin maramdaman ang pagiging Diyos sa ating buhay. Madaling mag-usal ng panalangin, subalit hindi natin ito patunayan kay God na totoo nga tayo nakikipag-usap sa kay God. So, kaya dapat maging frank, gaya ng ginawa ni Moises na sa madalas na pagkikipag-usap pa yun na nalipat sa kanyang mukha ang face ni Jesus Christ. Dahil nga sa pagkakaroon nila ng communication sa isa't isa. Ibig sabihin parang magkaibigan na siya. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos bigat sa kanya ay tumimo talaga sa puso sa buhay po ni Moises. So, dapat ganun din po tayo maging makatotohanan tayo sa pagkikipagharap natin kay God. Masarap makipag-usap sa yung taimtim na pagkikipag-usap na may diwa, may puso, ika nga. At naisa sa kaluluwa po natin, sa spiritual man po natin nag-work, nagkaroon ng connection ng Holy Spirit sa atin ng pakikinggan tayo ni God. So now, pangalawa, sa paanong sasagutin ni God kung tayo ay may nilalapit sa Kanya? So, nakalimutan na ito pala. Number 2, ang Diyos ay makatwiran, awit 19:142. So, ang katwiran mo ay walang hanggan, katwiran at kautusan mo'y katotohanan. So, dito nga ay inuugnay-ugnay po natin kung paano tayo magkikipag-usap sa Kanya. So, ibig sabihin, bawat uusalin natin ay maniniwala tayo, mananalig tayo na magkakaroon po ito ng katugunan. But, yun nga, sinabi nga natin na hindi tayo magkakaroon ng katugunan. So, kung mamanatili tayong hindi talaga totoo nagpapasa kay God. So, ibig sabihin, hindi tayo kinukumpik muli. Ibig sabihin, hindi nag-work sa ating yung Holy Spirit na maging basihan po natin na yung kahilingan natin kay God ay magkaroon ng katugunan at yung katwiran ni God ay maniwari sa ating mga puso at kaluluwa. So, ika nga sa pag-usap natin maging makatutuwa na kay God. So, Jeremiah chapter 12 verse 1. Ikaw ay matuwid o Panginoon nang ako'y makipagtalo sa iyo. Kayo'y makatwiran ranan ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit
bahala naman ako. But parang yung hinihingi ko ay hindi na ibibigay ni God. Pero pinaunawa sa atin ni God, mas maganda ang ibibigay ko sa inyo, sa iyo, ang iyong mismong kaligtasan, yung pinakadakilang kayamanan natin, yung sa atin yung kaligtasan na matagal na ibinigay sa atin, hindi naman natin hinihingi. So, bukod doon, kung tayo magiging positibo at huwag tayong tumingin, huwag tayong sa preaching ni Pastor Bernard nakaraan, ay huwag tayong tumingin, huwag tayong maging mapagtanong kay God. Bagkus tanggapin natin yung binabagi sa atin ni God at patuloy lang tayo makipag-talk kay God. So, sabi nga ni God ay ang hindi niyo pa hiniling ay ibinigay ko na sa inyo. Subalit, kung maging makatotohanan tayo, ay may mga binibigay si God na hindi natin panalalaman. So, ibig sabihin, tuloy lang tayo kay God. So, at huwag tayo nawala ng pag-asa na hindi po ni God maibibigay yung mga kahilingan po natin sa Kanya. Saka, be always positive po kay God. So, yung hindi tayo mawalan ng pag-asa. So, Jeremiah, and then punta po tayo sa pangatlo, panalangin bilang paghingi sa Diyos. Mga taga Pilipos, chapter 4 or 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na pagpapasalamat ay ipakilala ninyo sa ang iyong mga kahilingan. So ito magandang usap kasi dapat natin ay specific na pakipag-usap natin kay God na mapakinggan ni God yung ating mga kahilingan. Alam na ni God yung kahilingan natin. Bagkus, kailangan lang po natin ito kung saan rin banggitin sa Kanya. Dapat maging makatotohanan tayo magkipag-talk kay God. At ibig sabihin, gaya ng mga disipulo ni God na nakapag-awit si Job tayo. Nakipagbuno sa spirit kay Jacob. Kagaya ni Jacob, nakipagbuno sa kay Jesus Christ. Pero kay Jesus mismo siya nakapagbuno at tinapik lang yung niya para makawala. So, ibig sabihin, pinangangatuwiran na ni kapatid na Jacob na siya ay may Diyos na buhay na nasa kanya ang katwiran na mapasa kanya ang kahilingan na hinihingi niya kay God. So, ibig sabihin, kaibigan kita dapat maibigay mo sa akin ang aking pangangailangan nang magtitiwala nga ako na ikaw ay kaibigan ko. So, parang ganun lang ang sistema. So, ayun, sa Lucas po, punta po tayo sa Lucas, chapter 11, verse 9. At sinasabi ko sa iyo, magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo magkakasumbong, magsitugtog kayo at kayo ipupuksa. Iyo nga, at patuloy tayo lang makipagtog. Huwag tayo, kadalasan kasi sa tayo binibigyan ng pagsubok ni God, on the spot sinisisi natin si God. At ang masama pa nito, Lord, ba't sa akin pa ito, ba't hindi mo pa ibinigay sa kapatid ko, sa kasamahan ko? Ibig sabihin, once na ginawa natin yon, tinatanggihan mo yung blessing na binibigay sa iyo ni God. Kasi once na hinarap natin yung pagsubok, may kapalit nun ang blessing. Kaya kailangan, hindi natin makukuha yung blessing kung hindi tayo magtitiwala kay God. So, kaya ipagpasalamat natin kung sinusubok tayo ni God dahil alam natin, Lord, salamat sa pagsubok dahil ang kapalit nito ay magiging blessing mula sa inyo. Kaya sabihin lang natin, patatagin niyo ako sa mga pagsubok na dumating sa akin, pasanin sa aking balikat at susuko ko lahat ito. Sabi nga ni God, pasanin mo yung cross at sumama ka sa akin. So, ibig sabihin, sa buhay natin si God sa ating buhay. Sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay, pangangailangan man ito, papasalamat ay usalin natin kay God. So, wag natin pagkaitan si God ng time. At higit sa lahat, maging makatuwa na tayo mag-talk kay God. So, yun. Conclusion po natin. May conclusion pa po. At 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 19. Magsipanalingan kayong walang pati sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayan ang ningas ng Espiritu. Kaya nga nito, sa tuwing, kaya nga, once na hindi tayo nagbabasa ng Bible, on the spot, tinatakbil natin si God. Bakit ang Holy Bible, pinaunawa, siya salita at siya ang Diyos mismo na nakikipag-usap sa atin. Now, lahat ng kasi na dapat pinagagawa sa atin kung totoo tayo maging mananampalataya kagad. Ang tawag dito sakripisyo
Bakit? Kasi yung katamaran, yun ay kaligayahan ng ating katawan ay masarap matulog eh. Tulog lang sa tulog. Tuwa-tuwa naman si Dad sa atin. But kaulihan nito, tayo ang talo. Bakit tayo nalalayo kay God? Patuloy na nalayo kay God. Dahil sa desisyon ni Satan na pinagtitimo sa ating puso na katamaran mo ito kung ipag-usap sa iyong Panginoon. Pagkas sumunod ka lang sa aking pinagagawa. So, kailangan malabanan po natin yung ano. So, kaya pwede naman kung prayer board. Sarap yan, matulog eh. But, naging prayer po ako nung yun nga, ginamit tayo ni God kasi pinakikita ni God na kumikilos talaga siya sa paggawa sa pinagpipray tayo kapwa natin. So, doon ibig sabihin, doon tumitin mo sa puso mo na, ay, totoo pala may Diyos. Kasi ang bawat na binabanggit ko, nagkakaroon ng katuparan sa time na nais niyang ipagawa. Kaya, wag po natin na panginayangan yung oras na makipagtao kay God. Kasi pag pinanghinayang natin, pinanghinayang din natin yung blessing na magmumula kay God at pinanghinayangan din po natin at turuan tayo sa Kanya. At higit sa lahat yung dakilang blessing na ibigay sa ating kaligtasan. Yung pinaka-the-best sa dati. Kasi yun ang hindi natin. Ano pang kabigatan ng blessing na ibigay ni God? Kaysa doon sa blessing na ibigay ni God na pinaghirapan niya. Yung mga blessing natin pangangailangan sa pang-araw-araw buhay, hindi na niya pahirapan. Ibig sabihin, nakalista na yun, ibibigay na lang sa atin. So, ayun po at panalangin na po. Kuya, ano po yung last verse natin? Thessalonians 5:17. Type 17 to 19. So, yun po, nagtatapos ang ating short exhortation. So, yan po, be always positive kung tayo makipag-talk kay God. Huwag natin tatanggihan mag-talk kay God kasi baka tanggihan tayo ni God tapos sa mga blessing niya sa atin. So, kaya nga sinabi, ito, kailangan natin usalin ang ating mga kahilingan sa kanya, kahilingan sa nasa prayer meeting tayo. So, useless po ang ating pananambahan kung wala tayong pagkipag-talk kay God. So, yun kasi patunay na nagkakaroon tayo ng connection sa kay God at sa atin. So, it's other na ikang. So, yun lang po. Maraming salamat din, God. Additional input. One thing is really important na lahat ng pagtuturo pagdating sa prayer. Prayer without ceasing. Hindi talaga tinitigilan. At lahat ay talagang inuutusan, obligated talaga na mag-pray. Kasi kung titignan po natin, wala talagang ministry ang intercessor. Kapag tingnan natin sa mga gifts of the Holy Spirit, walang gift ng prayer, di ba? Gift of tongue, gift of healing, gift of teaching, gift of generosity, no? At so on and so forth. Gift of miracle, ganyan. Pero walang gift ng prayer. Kasi kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, automatic talaga dapat na nagpo-pray ka. Kasi it is a connection, di ba? Parang plug lang tayo eh. Kuryente ba? Na dumadaloy, kapag ka naka-plug in ka through prayer, maraming functionality na lumalabas. Iisang plug, iisa yung saksakan, pero yung daloy nun, pag tuloy-tuloy, iba-iba lumalabas. Pwede nang maghanapin ng TV, pwedeng magsaksak ka ng electric fan, pwedeng aircon, inilaw siya. Pumusik na banda dito. Pwedeng, di po ba? Maraming gamit. Yung electric, maraming output. Oo, marami siyang gamit. So tayo, pagka tayo naka-plug in tayo doon, talagang lalabas, magmamanifest. Diba? Pagka ito kasi yung source natin, our Father, at marami siyang pwedeng ilabas. At kung tayo connected sa Kanya through prayer, maraming magmamanifest. Parang, ano yung pinanta natin yung novelan?
Yung kakantahin muna natin, yung Yahweh. Manifest. Di ba? Rafa, He will manifest Himself. Jaira, He will manifest. Habang ginagawa ko yung PowerPoint, ako nag-bless na agad sa mga kanta. Sabi ko, oo nga naman. So, katulad ng tinuro ni Kuya. Kapag gusto nating magkaroon ng manifestation, yung panalangin natin, no, yung Panginoon mismo sa buhay natin magkaroon ng manifestation, na tinitreat natin, He is a God who provides. Patuloy tayo mag-connect. Ibig sabihin, nandun talaga yung magtitiwala mo na siya yung talaga mag-provide sa'yo. Pero pagka pinutol mo yung connection doon, at pumonect ka sa iba, ginawa mo yung sarili kang paraanan mo, malabo yung manifestation na mangyari sa buhay natin. So, kaya ko palagi sinasabi, palagi, Father, makakarinig tayo, continuous prayer. Continuity talaga. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng interaction. Parang pag nag-blackout, di ba? Bakit tinawag na brownout? Ang tawag ko blackout kasi black talaga yun. Kapag nawala ng electric supply, nagkaroon ng interaction, di ba? Putol talaga. Kahit yung pinapalot mo, mamamatay yan eh. Kailangan mong i-on ulit, kailangan mong hanapin ulit kung ano yung pinapalot mo, para mag-play siya ulit. So, ganun din po sa prayer. Wala po talagang dapat tuknan, walang tigil. No? Habang gising, pag tulog ka, okay lang yun. Huwag ka manalangin, mamaya. Iba na yun. Dahil sa panaginip din, napapanagin ng natin, madaling araw palagi yan. Ay, ako ginising ako pag So, yun. Palagi po natin tatandaan na yun, palagi natin yung panalangin ay parang hininga natin. Sige nga po yan. 1 minuto kang hindi huminga. 1 minuto lang ha. Di ba? Hirap nun. So, katulad ng panalangin, huwag natin titigilan yung panalangin. Kasi yan yung buhay natin. Yan yung kalakasan natin sa Panginoon. So, ito. Sige, ako magdalagdag. Yung kasi binanggit ni Kuya Manu, actually memory version, yung First Thessalonians 5:17. Yung pray without ceasing. Pero madalas, nakakanda doon sa 17. Yung maganda kasi yung 18 niya, yung kasunod 18. Babasahin ko sana para... pero sumunod natin sa 17, yung binanggit ni Kuya Manu. Sabi niya sa 17, pray without ceasing. Pagdating sa 18, nasabi, give thanks in all circumstances, for this the will of God in Christ Jesus for you. Dahil sabi pala, when you pray, you are giving thanks. At ang sabi doon, hindi yung Lord, salamat, Panginoon, nakakain kami ng chicken, nakakain kami ng chichang baboy, salamat at sumweldo naman ako. Ang sabi dito, in all circumstances, dapat magpasalamat tayo sa panalangin. So, halimbawa, na-delay ka ng sala ng Trinidad, Lord, salamat Panginoon, nadidelay sweldo, parang nag-iipon. So, makita mo yung pinakano. Pero iba kasi, pagka hindi na pleasant, hindi na umaayon sa gusto niya, hindi na makapagpasalamat. Madalas nagko-complain na. Nagtatampo na, yun ang pinakano. Kung hindi man siyang magpapakita sa iglesia, ang problema yung kanyang spiritual life, bumababa na. Ayaw na manalangin, ayaw na magpasalamat, pagka nagsishare, tamad na siya mapakinig. Bakit? Kasi inconvenient sa kanyang situation niya. Pero sabi nga dito sa 18, in all circumstances, mas madalas pala tayo magpasalamat kung dumadanas tayo ng crisis sa bawat day. Ako, ang paniniwala ko kasi yung crisis na dinadaan natin, it is a sign of God to give us the sweet victory and the love that we need. No? Kung iba kasi pagka, bless. Pagka iba kasi pag nakakala nila malayo yung Diyos. Baliktad. Pagka nahihirapan siya, malayo ang Diyos, parang daw nakikita. Pero in reality sa ating mga Kristyano, pag dumadaan ka sa pagsubok na gano'n, dapat ang dating is mas malapit sa akin na ating Diyos. Kasi nga, sabi nga nung sa passage, dinadalisay daw yung ating pananampalataya. Sapagkat in order na makita yung worthy ng faith natin, in order makita yung ating character, kinakantagan, dadalisay ka lang yan. Dadaan sa maraming pagsubok yan. Or else, wala tayong mararanasan na pagkalisan. Kaya sabi natin, Panginoon, pag nag-pray po tayo, in all circumstances, hindi lang blessing, kundi masigit sa lahat, magkakon tayo ay mayroong trial sa bawat pwede. Kung may testing tayo sa ating tayo. Sa akin.
Maganda itong version na ito na discovery ko, ERV, Easy Read version. Oh, Easy Read version, ERV. Sabi niya, tingnan mo, mas maliwanag siya may always be full of joy. Never stop praying. Whatever happens, always be thankful. Di ba napakasimple ng pagka-English niya na talagang maiintindi. Mas inahin ito ngayon ang paborito ng version. Whatever happens, ano man ang mangyari? Di ba? Kasi di ba, ano circumstances? Di ba? Parang kung ano kayo. Pero ito, whatever happens, ano mong mangyari? Sabi niya, always be thankful. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, basta be thankful. Halimbawa, Negative positive na dumarating sa buhay mo, masalamat mo. halimbawa, isang buwan ka na lang part-time. We take food. Lord, salamat sa inyo. Kahit wala kami trabaho ng 1 month, hindi kami nagkukulang ng mga Amen. Hindi ka na ako yun eh. Dagdagan mo yun. Amen, Lord. Excited ako sa inaagapan. Yung ano, Coming yung yun, Romans coming. 8:18. The pain that you've been suffering cannot be compared to the joy Oo, that is tama coming. yun. Kasi minsan kasi lagi sa prayer natin, lagi lang tayong humihingi. Tapos, kung hindi bibigay sa atin, so, yan, minsan nagtatampo na. Pero saan ka na ba? Ba't malayo ka? Pero hindi natin ano na, sa lahat ng bagay, dapat magpapasalamat tayo. Meron man o wala, kahirapan man o kasaganaan, dapat magpapasalamat. So, kasi minsan, kung akala natin, yung mga prayers natin, hindi dinidinig ng Panginoon. So, pero may hinahanda pa wala siya na mas maganda pa rin. Hindi man immediately answered prayer. Pero, kung yung puso natin, ano lang talaga. Minsan lang kasi may, minsan na ano ka, pero pag sigad kasi sa puso, i-relate ako talaga yun. So, hindi natin kalimutan. Sometimes God answered our prayer, but not in the gift that we wanted. Sometimes He answered our prayer. Yun na yung sagot niya, but because it's not wrapped in the cloth that we like, kaya hindi natin tinanggap. But that is the answered prayer. Sometimes ganun yun eh. So, hindi tayo nagigi kay Lord ng answered prayer, but deep inside our heart, hindi tayo ready sa mga answered prayer na ibibigay niya. Kasi sometimes yung will natin, hindi talaga align sa will ng Panginoon. Kasi baka yung ina-expect natin na answer is napaka-minimal lang pala nun sa plano niya sa atin. So, yun din dapat na maging ano din tayo, maging aware din tayo sa ating discernment. Kasi sometimes yung katulad nung merong narrative na ipinakita na nag-pray siya na i-save siya sa island, pinadalhan siya ng Diyos ng barko, pinadalhan siya ng bangka, pinadalhan siya ng lahat, pero hindi niya lahat yan tinake kasi ang ina-expect niya, yung literal na Panginoon ang darating at itatanggalin siya sa island. So, dapat din tayo maging cautious din tayo sa mga prayers natin at sa mga makikita natin potential answered prayers. Marami ka. Kasi sometimes yung ako nga nag-pray ako na ibigay ko na yung example ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na magiging productive ako, mag-excel ako, at saka hindi ako ma-exploit. Binigyan niya nga talaga ako, but not in the place that I wanted to be. So, yun lang din yung difference. Lahat ibibigay. Oo. Halimbawa, galing na akong gitar, magaling pa yung boses ko. So lahat na lang binigay na sa akin. Ano mangyayari sa akin ngayon? Mamimili ka niya lang ano. Paano ko handle yung Baka ka-level mo na si Satan niya. Mag-perform ka na. Hindi ka na mag-worship. Oo, nasa ano na. Kaya Sa Lord, ano yan? ang hinihingi ko ni Lord, ayaw kong magaling. Gusto ko lang matutunan. Yeah. Basic na makaya kong kantahin yung kaya ng kinakanta ng isa. Kailan man ito siya kasi. May isang katanungan na gusto kong maganda din yung katanungan. Ang sabi nila, nung nanalangin daw si Daniel,
na doon sa kanyang libro, ang sabi, the first day na kanyang dalangin, ang sabi ng ating kapatid na, ating deliverer, sa first day pa lang, sinagot na ng Diyos yung panalangin mo. In fact, ibinigay na sa angel para i-deliver yung kanyang panalangin. Pero it takes 21 days kasi nga hindi nangyari. Alam kong pagpabulog na si spiritual word. Ang sabi nung nag-question sa akin dati, kung talaga sinagot ng Diyos at nakita niya nagpabulog yung mga angel, bakit hindi nila siya bumaba? Ang ating Diyos at siya, mabiyakin lahat dyan, para ano, iba? Napakadalingan, napaka-logic ko, na ang Lord gusto niya sagutin si angel. Bakit? Sandali, nag-i-hear yung mga angel. Kasi sabi niya lumalaban yung mga angel, nakakaya. In fact, tumawag ka ng maraming angel para sa kulungan siya. Kasi nag-defeat na yung Oo. ano eh. Kaya ang tanong doon, bakit hindi nila binaba ng Diyos? At sabi sa ito, mabiyakin niya para mag-deliver. Diba? Ang sabi ko sa kanya, because yung timing kasi natin, hindi ang timing ng Lord. No? Kung ang timing ng Lord, immediately, definitely God will do something. It needs 21 days in order to give itong big later. And that is a perfect timing ng Lord, with 21 days. And let us remember, maaaring sa atin na, sabi nga sa atin, ay kapatid kasi 21 days na rin. Kami, ilang pa na kami nasasabi na ganyan. Diba? Sabi ko, hindi natin alam yung timing kasi ng Lord eh. Diba? Maaaring yung 21 days na yun, parang hindi taon, baka 21 days. Maaaring sa mga months ang tinatagal. But look at the attitude of Daniel. 5 years pa nga. Oo. Maganda kasi sinabi ni Daniel dun eh, no? Wala siya sinabi, delay na yung ano yun, matagal ko namimita yan eh. Pero he keep on putting his faith and he keep on hoping na sasagutin talaga ng Lord. Hindi nag-wave eh. Kahit ilang buwan ang dumating at maaaring hindi man 21 days, umabot ang taon, I do believe Daniel will not wave his faith. Kasi alam niya sasagutin ng Panginoon. In His perfect timing. Ang problema kasi natin minsan, tinatayo niya natin ang Lord. Kasi walang pag-isipin yung ano eh. Huwag mo tayo niya ng Lord. Kasi alam niya kung kailan darating niya. For us, we put our trust, we put our confidence, let us wait. Sabi nga, let us learn to wait patiently sa ating Panginoon. And then it will come to us. Pero ano dito sa passage na ito, sabi niya, hindi tumatanggap ang tao pabago-bago ang isip. Sa James yan tayo. Diba? Pwede din naman yung iba, Lord, ito gusto mo ngayon, bukas iba na gusto. Pwede mo yun. Pwede ganon. Pwede naman ngayon, Lord, magtitiwala ako sa iyo ngayon, pero mamaya hindi na. Kasi walang resulta. Diba? Ano yung ang bago-bago pa, yung faith mo, kung talagang binigay mo sa Lord, stick ka doon. Hindi yung Attitude and prayer. prayer, oo. Hindi yung A double-minded man is unstable in all his ways. yun, isa pa yun, sa Proverbs yun. Diba? Dapat pagka sinabi mo sa Lord, ibibigay mo na, Lord, eto na, sa'yo na to. Huwag mo nang kukun mamaya, magbago isip mo, Lord, akin na muna. Ako muna gagawa ng paraan. Yan kasi yung visit ni Devil. Parang nakaptas, ay, salit lang. Ito yung may illustration. Ano siya, buhay daw pa, chase na magdala niya. Binalik ko naman kasi bago na naman yung request niya. Being assertive in prayers is a perfect prayer. And sometimes din yung attitude natin in prayer at saka yung character natin sa pagdadasal. Isa rin yan siya sa key para masagot talaga yung panalangin. Pag hindi ka consistent at doubtful ka, talagang yung prayer mo hindi lulusot sa kisame. Hanggang dito lang yan. So, ganun yung katulad ng offering ni sino nga yung first murderer? Si Cain, di ba? Lahat ng offerings niya, hindi pumapataas, bumababa. Kasi yung character ng puso niya na nag-offer. Kasi hindi din sa prayer. Yun yung dapat natin yun yung isa sa natutunan ko pag nag-pray na. Kasi pag hindi mo inassert talaga pala yung prayer mo, hindi mo pinema, hindi mo ginamit yung word ni Lord na prinamis niya sa'yo, hindi mo makukuha yung gusto mo. It might come, but it takes a lot of time. But kung kiniklaim mo siya every day, every hour, every minute, tapos alam mong ibibigay sa'yo kasi the more you pray for it and na-assert mo, nagiging positive ka na. So every day na pag-pray mo no, hanggang sa napupuno na pala yung napupuno na pala yung kumbaga meron kang well doon sa taas kay Lord, oo, napupuno din, nag-hit na siya, nag-overflow, na sa'yo, nagbigay na sa'yo yung prayer mo.
Parang yun yung pag pinag-pray ko yung mga testimony. Lord, kahit kailan hindi mo ako binigo sa aking prayer about sa this testimony. Ito inalapit po sa inyo at muli magkakaroon ng katuparan po sa inyo. Yun ay Sino pa po? Ikaw, Kuya Ren. Yung nakakula sinabi niya Ron na kailangan ulit-ulitin na sa may na ano sa Ikaw mismo, nakifeel mo. kayo sabihin ako ulit ka na naman, bibigay ko na ganun ba na hindi ko sabihin na Actually, yun po yung parable ng ano, di ba? Yung persistent people. so dapat pala ginawa ko pala since din na nawalan ako ng yung sa ikawa ko dapat pala kinulit-ulit ko pala until now 10 years Araw-araw, without ceasing. baka lang pala na ako ng ikama noon Kulit ko lang sa loob. kasi sabi nila nakakulitan na ako sa'yo, bibigay ko na Opo, kasi yun yung parable ng ano eh, na huwag tumigil na kadalasan. Ayun din, bago yung parable, nakalagay nun. Huwag itigil sa pananalangin. Pero sinabi sa prayer, tapos binigay kayo yung parable ng widow, di ba? At saka palagi po natin sinasabi, yung prayer, it is like a petition sa court ng Panginoon. Kasi, di ba, ang example niya, judge, sa court, kumbaga, kunwari ako, alam ko tong batas na to, applicable to sa'yo. Pero yung judge, di ba, hindi niya sasabihin dun sa mismong court, o itong batas na to, applicable sa kanya. Karapatan niya, hindi. Yung mga lawyer, ang silang magre-research dun para i-depende ka. So ngayon, kailangan, alam mo yung batas, para ito yung nalatag mo sa Lord. Ano yung batas? Hindi yung salita. Lord, pinangako mo to, hindi mo ibigay sa akin kasi nakasulat to sa saligang batas, ang Biblia mo. Sabi mo, ganito, ganyan. So, kailangan, pag nag-present ka sa Lord, malakas yung malakas yung, tawag doon ko yan, appeal mo. Diba? Malakas siya kasi supported siya ng mga salita. Hindi niya masasabing, Dependent ka ba na mananalo yung kaso? oo. Lalo ka, mananalo malakas yung kaso natin. pinakamahalaga sa lahat ng magiging pagpaptayo, humble tingnan. Hindi tayo makikinggan ni God kung hindi natin ay pinababa ang ating buhay. Dahil ang pride at siya nagpapalayo kay God kasi sa atin. Kaya hanggat maaari, panipisin natin yung pride. Hindi mo natin matatanggal yung pride kasi nasa lupa tayo na kasalanan. Panipisin po natin. Once na ginawa po natin yung palamputin natin ang ating puso, pakikinggan ni God ang ating kaibigan. Kahit sa anong oras man tayo sa pagtok, pakikinggan ni God yun. Sa bagay yung paglapit mo sa panalangin, it's also a sign of humbleness. Yes. Kaya pag di tayo nananalangin, parang sinasabi mo sa Lord, I can do it, Lord, without you. No? Pero pag palagi ka lumalapit sa Kanya, parang sinasabi mo lagi, Lord, hindi ko tumaya pag wala ka sa akin. Patience. Okay? Meron pa po bang kapatid? May at least tama ko yung niya na basta ko yung gusto ko i-emphasize ng next. Regarding din sa panalangin, sabi dito, kung you're sincerely praying now, yung mga hinihingi mo kay God, hindi naman lahat binibigay. Sometimes, pinabago niyo yung heart mo. Sabi, or sa yung hinihingi. Dito na hinihingi ng mga bagay. Hindi lahat binibigay. Pinabago niyo yung puso, mga bagay. Hindi persistent lang daw sa panalangin. Praying without ceasing. Kaya nga yung prayer at panalangin natin, sinasala din siya. Ginagawa, pinipilter ni God yung ating kahilingan. Ibig sabihin, mas ini-improve pa ni God yung nais na ibigay sa ating sa Diyos sa hinihingi natin. Sa ito. Parang may na-example din yung sinabi ni Pierre nung lumabas na yung basta ng Israel, yung Hudyo sa Larab Egypt. When you see them out, paglabas nila, when they go to north, siguro few days lang, wala pang linggo, they can reach the promised land. Yes. Pero hindi doon sila pinadaan ng Lord eh. Kaya pinaikot sila eh. Ikot sila eh. Kung Panginoon, may logic.
bakit ako magta-travel ng ilang buwan? Samantala ito, straight lang pwede ako dito. Kasi hindi natin makita beyond that straight. No? Ang alam lang natin, malapit ito. O pinakanila. Pero hindi natin alam beyond that straight kung ano yung sa likod. At alam ng Lord John, kaya hindi sila pinadaan eh. Kaya lang, oo. Kaya lang, kasi tayo mahilig tayo mag-questions. Lord, bakit ito? Sabi ganyan na ano. Binabago ng Lord yan. Binamodify yan. Sapagkat ito yung lapat sa'yo eh. Ito yung talagang pangangailangan mo. Huwag mo diktahan kung anong gusto mo. Alam ng Lord, halimbawa, kung gusto magkaroon ng bayan at lupa, baka dito dumaan. Dito ka paladaanin. It will take time, pero darating ka doon sa talaga ligtas talagang naanin. Eh kung dito, pakasakaling dito, mauwi ka pa sa bilis. Pag nanakaw ka, magkagawa ka ng masama, magkakaroon ka ng bayan ka pa. Ano man nga sa kaluluwa? Sabi nga ni God ang nakukuha sa mabilis ang paraan ay siyang madaling nawawala. At mas matindi pa ngayon dahil buhay na po nawawala. Makikita mo sa Facebook, si Sir, na sobrang gumagamit ng mga video, social media, na mababayaan yung sarili. Kaya si Iris, 10 taon piniligawan niya. Talagang matagal. Ako naligaw sa'yo. Ako naligaw sa'yo. Natawa naman talaga ako dati. Nagbibiro ako, sabi ko, kung nandito ko yung number. Naniwala talaga yung kausap mo. Sabi ko, iwala. Ba't pinabasa? Hindi, yung mga may confidence. Sa ilalim yun eh. Kaya wala yan. May nasa. Ay, Napakaganda ng exhortation kung kay man. I-remind mo kami ng Lord. Yung panalangin mo namin para God. Whatever happened to us, O Lord, maybe it might be negative, O Lord. At sabi mo lang yung manalangin at magpasalamat sa lahat ng bagay nito. Kaya ngayon pa lamang, O Lord, ay tinatayo na po namin yung itinuro ko ni Manny. Pinagpapasalamat po namin yung mga nangyari sa buong araw ito. Even myself, O Lord, nagkaroon kami ng problema sa project. I am very thankful, Father God, sapagkat alam ko you're teaching me something about this problem sa Lord God. At lahat ng bagay na negative man na dating sa bawat sa amin, ngayon pa lamang sama-sama po kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam namin meron kaming Diyos na siya kung in full control sa lahat ng bagay. Ang Panginoon alisin sa bawat puso po namin, ipagtitiwala po namin sa iyo. While we're still waiting, Panginoon, sa lahat ng blessings na tatanggapin po namin, pag ang Panginoon sa puso po namin pananampalataya po namin. Katulad kami ni Daniel, ni David, O Lord, na kung saan, O Lord, na napakahaba ng kanilang panahon ng pagtitiis. Kaya niya, tanayan, parang nakita nila yung purpose kung bakit namatid ng ganong panahon. At hindi po sana ang dalangin po namin, ikaw lagi pumino sa amin, O Lord. At kung lulobin po, Panginoon, immediately even tomorrow, you can bless us, O Lord. Walang sino pwede buhat na sa mga pagpapalang may pinagkakaroon. Salamat sa buhay ko ni Kuya Manny. Patuloy mo siya magpalayan ng Lord. More wisdom, Lord. More knowledge. At yung kanyang declaration, Father God, na magamit sa iyo, hindi na Panginoon sa mga maliliit na ministry, even Father God, at someday, O Lord, because yung kanya pong desire, yung kanya pong trabaho bilang advocate ko dito sa amin po sa mga kapwa Pilipino. Ito po isang katangian ng mahusay na leader, O Lord God, na someday that He will lead, Panginoon, ano man yung mga ipagkakatiwala mo sa kanya, Lord God. Ikaw patuloy na magbigay ng pagpapala sa buhay po niya. And we declare, Lord, sa buong pamilya po ni Kuya Manny na ikaw ang magbuhos ng kanila pong mga pangangailangan. I-abot mo sa kanila pong pamilya, sa pamilya po ni Kuya Manny, yung mga blessings na dapat mo ipagkaloob sa kanila. Katama po siya lagi, kasama po ng bawat kapatiran dito, yung pag-iingat mo lagi sa bawat sa amin, sa pang-araw-araw namin pagpasok sa trabaho. Lord, napakinggan mo Panginoon yung mga petition and prayers mo na inilapit ko sa inyo. Some they're asking for healing, some they're asking for financial support, some they're asking for the papers, Father God, nakakailanganin po nila. Sabi Panginoon, regarding sa kanila pong mga relationship sa kanilang pamilya, sa kanilang kapwa, magagawa, o so even hindi sa atin kung sa simbahan na ito, Lord. Lahat po yan ay itinataas po namin sa iyo. Katulad ng aming pagtitiwala, ikaw magbibigay po na natulungan sa takdang panahon ng Lord God. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang panalangin ng matuwid na katulad ng mga anak po ninyo ay napakamakapangyarihan at napaka-effective, Lord God. At tinatayo po namin lagi yan na sinabi mo, Panginoon, sa bawat isa po sa akin. Kaya naman po, Lord,
kami po na-excite na someday darating yung katugon ng mga panalangin po namin. At hayaan po Lord na kami lagi ay maging channel ng blessing. Katulad ni Ate Arlene at ni Ed, nagamat wala silang masyadong kinikita. And yet, they help ano po yung kapatiran. Kan din po ilagay mo sa bawat puso po namin. Every time that we receive a blessings, lagi pong pumasok sa isipan po namin, Lord, sino ang gusto mong pagpalain sa bawat kapatiran? Because we're just only steward of your blessings. Kaya nga, Panginoon, lagi namin na ang dinadalamin sa Father God, na lagi mo ihanda yung puso po namin. Baka somehow, because of the so much blessing, hindi na namin kayaan ito. Maging kadahilanan po ito ng paglayo namin para sa iyo. Salamat sa mga kagunan na mapanalangin na yan. At kay Balama Father God, you are Jehovah Rapha, you are Jehovah Jireh, O Lord God, you are Jehovah Tsidkenu, you are our Father, O Lord. Kaya lahat ng panalangin, anumang aspeto ng bawat buhay po namin, ay tinatanggap po namin sa oras na ito, sa kapilang paralan po ng Panginoon sa Kristo. Patuloy din namin tinataas ang Panginoon ng aming pong service na tomorrow. Hindi, Panginoon, na may palaman na exit na kami, magtipon-tipon, katulad nung nangyari po ng Friday, Lord. Pagkaman, napakasimple ng kantahan, hindi kami sana makapag-practice because of the time, and yet nakita ko na kung paano binuo sa itong Banal na Espiritu. As si Panginoon, that there are some few angels that sing with us, O Lord God. Kaya din, Lord, ang dalangin po namin sa iyo, Panginoon. Yabang yung puso po namin, nilagay na po namin sa iyo sa gabi ito. Tulungan mo yung Panginoon ang paano po tumugtog, ng mga awiting, ng mga pong worship leader. Bigyan niyo, Panginoon, ng confident, O Lord. Bigyan niyo ng puso mapagmababa, O Lord. Tupag sa ganun, lahat ng awiting po namin tomorrow ay maging ito po ay parang bridge papunta po sa presence niyo, Lord. Paabot po namin yung pinakamataas na papuri upang ma-reach namin Panginoon yung presence po ninyo. Ibaba niyo, Panginoon, ang sky na glory. Father God, sa lugar po niya, ni Sister Dory po, Lord, habang kami, Panginoon, yung maawin, let everyone experience the presence of the Holy Spirit. Sapagkat alam namin, yung lamang ay kontento na ang bawat isa po sa amin, Lord God. Tulungan mo, Panginoon, kami ibiamon, nandito, Panginoon, the rest ng bawat backup, at the rest, Panginoon, ng bawat kapatiran, Lord. Tinataas din namin siya yung transport po namin sa buhay po ni Ate Rona, ni Biamon, sa akin dito po ninyo, at alam na rin kaya buhay po ni Kuya Hensel, Lord, at alam namin na marami ka pang ipupuntus yung mga transport minister dito po sa simbahan dito, Lord. Muli mo, Panginoon, na ibigay yung papapamula sa aming mga puso. Maging kami po na nagmamaliw, Lord, ay maramdaman po namin na yung ginagawa ko namin ginagawa namin para sa iyo. That we are contented, that we are hope, that we are joyful, ano man yung ginagawa po namin pagsunod pagdating, bagamat alam namin kapaguran, pero yung aming kalakasan ay nagmumula. Ingatan mo yung lahat ng transport namin for tomorrow. May palamang madagal i-prepare mo na yung kalsada dadaanan po namin at sa bawat kapatid na sunday po namin, maramdaman nila yung joy ng mga transport ministers sa Lord. Sa bawat kapatiran po namin for tomorrow, iyan namin ganun ng puso, Lord. Kaya katulad ng aming tinuro, ano pakinggan namin last Friday. Sa bahay pa lamang magsimula na yung worship po namin. Upang sa ganon, pagsama-sama po namin, Panginoon, we are ready to receive the presence of the Holy Spirit of Lord. Pagpalayan tomorrow sa Pastor Aileen, siya mo rin gagamitin upang i-deliver yung message po ni Lord. Lagi namin sinasabi, we just only your mouthpiece, Lord God. Ano man yung mga fresh revelation, yung mga word of encouragement, word of wisdom, Lord, yun ang ilagay mo sa kanya kung bibig, Lord God. Upang sa ganon, mas makuha po namin yung message nyo para sa bawat sa po sa amin na maaga nga kailangan ng tulong o may mga question pa sa kanila pong buhay. Ayaw pa rin yung message na parang ikaw ang pumilo sa bawat sa po sa amin. Help us, Panginoon, to open our heart, not only the ears, but even our heart upang makita po namin at maramdaman namin kung ano yung mensahe mo sa bawat sa po sa amin. Mag-rema yung bawat salita mo, Panginoon, upang sa ganun magkaroon kami ng maturity at panibagong pananaw sa amin po sa lahat sapagkat ibigay po namin ng service sa iyo. Salamat muli sa bawat kapatiran. Kaya pag may palamang mo, Lord, tinitiklan na po namin sa prayer meeting nito, Lord, ang panibagong victory mo palikan sa darating pong tomorrow, sa Friday po, Lord. Salamat sa lahat ng bagay nito and even Panginoon yung mga pagkain, pagkasalong po namin, Lord, patuloy mo i-bless. Panginoon yung mga ganda po yung kamang kanilang mga kabay. Lagi Panginoon natin dinadalangin, pagpalain mo naman, hawakan ang kanilang mga kamay, yamang itong mga kamay na ginamit sa paghahanda ng mga physical coach para po sa mga anak po ninyo. Din mali, pwede po namin yung sweet fellowship
sa bawat saksa. Kaya parang Father God, dinidikari mo namin yung safe travel ko ng bawat isa. Ikaw ang mag-ingat sa amin sa buhay ni Araw, ni Corona, ang pag-uwi ko ni Amina, si Kuya ikaw ang mag-ingat sa bawat isa. Salamat po. Bigyan niyo kami ng mga ng tulong, Panginoon, at bayaan mo ka, maranasan muli namin yung panibagong pag-asa, panibagong service for tomorrow, Lord God. Ganito, Panginoon, ngayon pa lamang binabalag na po namin sa iyo. Ang papuri, ang pagsabat, ang luwala at pagdakila, at ang dalangin namin, hiniling namin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Pag-usapan niyo yung transpo. What?